Ating pong topic ay your miracle is possible. Jesus saves, heals, and delivers. Part 2. Sino po na naniwala sa miracle? Sino po naniwala is miracle is possible sa inyong lahat? Amen? Amen? Kasi po, sa mundo po, kailangan po nating makita ng mga tao ang proof at ebidensya bago sila maniwala. Ano ba? To see is to believe. Pag nakita nila, saka sila maniniwala na may himala. Ano ba? Sa atin po bilang Kristiyano, sa ating spiritual, kailangan po nating maniwala muna bago natin makita ang himala. Amen po ba? Dapat makita muna, maniwala muna tayo bago natin makita yung himala. Amen? Ang ibig sabihin, yung faith mo dapat tumataas. Naniniwala ka. Amen po ba? Amen? Sa tuwing po tayong attend sa gawain sa church, nakikipag-fellowship tayo, nagbabasa na niyang salita, at nakikinig niyang kanyang salita, tumataas po ang ating pananampalataya. Tumataas po ang ating faith. Amen po ba? Sabi po sa Romans 10 verse 17, sabi dito, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tumataas ang ating faith. Niniwala po kayo doon? Tumataas ang ating pananampalataya. Amen? Kaya wala pong imposible sa Diyos. Ang ating Diyos is a miracle working God. Amazing. Powerful. Nothing impossible to Him. Alam mo ba? Lahat posible. Lahat posible mangyayari. Kaya lang dapat mo tayo mayroong gawin. Yung posible gawin po natin. Ano po yung posibleng gawin natin? Pray. Alam mo ba? Obey, sundin natin siya. Praise and trust Him. At ang posible ay mangyayari sa buhay natin. Ano ba? Huwag po tayo mag-aalinlangan sa gagawin ng Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, ano man sitwasyon ng buhay mo ngayon, may problema ka man sa kalusugan mo, may problema ka sa relasyon ng mahal mo sa buhay, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa business mo, kapatid, may dahilan yan. Pansamantala lang yan. Ano ba? Pansamantala lang yan. Everything will get better soon. Mangyayari. Magiging maganda. Tibayan lang po natin ang ating pananampalataya kay Lord. Ano ba? At ikaw ay dadalhin niya sa tamang direksyon. Hindi maling direksyon. Ang gagawin ni Lord, yung tamang direksyon ka kung lubusan ka mananampalataya sa Kanya, kung sino sa Lord sa buhay mo. Miracle is possible and it will happen sa buhay natin. Ano ba? Maniwala lang mo tayo. Kaya sabi nga, sa spiritual, maniwala ka muna bago makita ang himala. Ano ba? Sabi nga sa Job verse 9, sapagkat ang gumawa siya, ang Diyos, ang kangahang bagay, ang mga himalang hindi kanyang unawaan, bilangin. Siya ang gumagawa, ang Diyos natin. Amin po ba? Ang himala ay isang pambihira, extraordinary pong kahanga ang nangyayari sa buhay natin. Ang banal na pagkilos ng banal na Espiritu ay nagpapatunay na ang Diyos lamang ang makagawa ng ganitong mga himala. Si Lord lang, wala nang iba. Wala nang makagawa ng himala kundi ang ating Diyos. Kung ano pinatunayan noon ni Lord, ngayon din gumagawa siya ng himala. Ano ba? Kung ano nagpapalakad ng pilay si Lord, ngayon din kaya magpalakad ng pilay. Ano ba? Kasi si Lord noon, bumubuhay ng patay, kaya buhay ng patay. Ganyang hindi si Lord. Amen mo ba? Kaya nga sabi po sa Revelation 4 verse 11, sabi po dito, karapat dapat po kayo, Panginoon namin Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan.
sapagkat kayo ang lumikha ng lahat ng bagay. Si Lord lahat. Si Lord lahat. Ano po ba? At ginawa ninyo mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Si Lord lang. Ano ba? Ang unang himala nangyari sa buhay natin nung makilala natin ating Diyos. Ano ba? Na-born again tayo. Ano ba? Isa na pong himala yun eh. Na dati tayo nasa dilim, din na tayo sa liwanag. Ano po ba? Ganyan pong katindi si Lord. Amen? Ang Diyos na ating tinatawag at pinaniniwalaan ay siyang pinagmulan ng mga himala na pinakikita niya sa tuwing gumagawa siya ng mga kababalaghan. Si Lord lang gumagawa na tinatawagan natin at pinaniwala siya lang ang makagawa ng himala sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ba? Siya lang, wala nang iba. Alam natin patotoo ng ating Rev na magkaroon siya multiple cysts. Nanampalataya siya na siya ay gagaling. Ano ba? Naroon niya ang kanyang faith. Tumataas ang kanyang faith. At ang ating Diyos kumilos sa buhay niya. Ano ba? Yung mga bukol niya, isipin natin imposible. Dahil siya'y buntis, imposible. Pero pa kay Lord ka na nag-obey, kay Lord ka nag-trust sa Kanya, walang gagawin si Lord, kundi maranasan mo yung himala nagmumula sa Kanya. Ano po ba? Naroon nyo, habang pong tumatagal, habang na pong sa ating, ang buo ng ating Rebbe, lumiliit. Why? Kasi matindi ang kanyang faith. Matindi niya niyang faith. Na alam niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Ano ang pangyayarihan? Great healer. Ano ba? Amen? Kaya nung pinag-pray ng bishop, ng apostle bishop, noon lang niya ginamit ang laser beam. Pero praise God, kumilos si Lord. Amen mo ba? Ganyan po sa paniniwala natin. Dahil sa ating pananampalataya, nagtatagumpay tayo. Amen mo ba? Amen mo ba? With God's power working in us, He can do much more than anything we can ask or eat or think of. Amen? Sa makagawa na higit na hinihiling inaasahan natin, sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumilos sa atin, siya ang gagawa at gagawa sa atin. Mga kapatid, ilang beses po tayo mag-pray? Ilang oras ba? Sa umaga ba? Sa tanghali? Ano ba? Pray po tayo anytime, wala pong oras. Nandiyan lang si Lord. Nakikinig. He is waiting for us. Hinihintay po lang tayo ni Lord. Amen po ba? Kaya mga kapatid, lagi nating pasalamatan si Lord. Lagi natin sa pasalamatan sa kanyang pag-ibig. Lagi natin pasalamatan sa kanyang katapatan at kahabagan sa atin. Magtiwala tayo. Huwag po tayo mag-aalinlangan. Asahan natin ang himala mula sa Kanya. Ano ba? Gusto bang himalang kagalingan? Himalang kasaganaan? Yan po ibubuo si Lord sa buhay niyo. Ano ba? His ways, His direction. Ang pamamaraan ng Diyos ang sundon natin. Hindi yung pamamaraan natin. Kasi pag pamamaraan natin ating susundin, I do believe po magpe-fail tayo. Marami po nangyari dyan. Pag ginawa mo man effort mo, kuminsan, kung hindi mo sinisik si Lord, yung direction niya, kuminsan, tayo po ay nag-fail. Hindi mo ba? Kaya nga mga kapatid, kung dumaranas man tayo ng pagsubok, magtiwala tayo sa ating Diyos. Siya lang kikilos at kikilos sa buhay natin. Ano ba? His ways, His direction, nasundin natin. He leads us in the right direction
and His presence leads us in victory. Trust Him always, obey Him, miracle possible, and will happen sa buhay mo. Kung ating susundin si Lord, tama ang direksyon natin pag si Lord ang ating inuna lagi. Amen po ba? Deuteronomy 31 verse 8 said, the Lord will lead you. He Himself is with you. He will not fail you or leave you. Don't worry. Don't be afraid. Paunahan tayo sa samahan Kanya. Hindi Kanya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot at paghinaan ng loob. Amen mo ba? God can do anything. God is always ready to perform miracle in your life. Niniwala po kayo doon? He is always ready to perform miracle in your life. Kung ano man sitwasyon ng buhay po natin ngayon, si Lord naghihintay lang. He is ready to perform miracle in your life. Amen pa? Kung ano po ang ating mga dalangin, kung ang ating mga problema, lapit lang kay Lord. He is waiting for us. Lapit lang kay Lord. Amen po ba? Keep on trusting Him. Keep in believing Him. Amen? Sa mga miracles, si Lord lang ang kikilos. Si Lord lang ang makagawa nito. Wala nang iba. Amen po ba? Kasi ito ang pangako niya eh. Ito ang pangako ni Lord eh. He is faithful to do what He has promised. God is faithful to do what He has promised. Tapat si Lord. Pagawaan po natin ang Kanyang mga salita. Tapat po si Lord eh. And sabi nga sa Isaiah 25 verse 1, sabi po dito, Lord, you are my God. I honor you and praise your name because you did amazing things. The words you said long ago are completely true. Everything happened exactly as you said it would. Ano ba? I-honor natin si Lord. Praise Him. Always. Sa mga bagay na ginagawa niyang kamangha-mangha sa buhay natin. Ano ba? Hindi po natutulog si Lord. Nandiyan lang siya. Gawin lang po natin, lumapit po sa Kanya. Amen? Pray. Obey Him. Di ba? He is the God of yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos ngayon, bukas, at magpakailanman. Di ba? Wala na eh. Kay Lord lang tayo eh. Amen ba? Kung paghahawakan niya ang natin na Kanyang mga salita, si Lord ay kikilos sa buhay mo. Niniwala po kayo? Yes. Miracle is possible. Amen ba? Amen? Dumaan man tayo sa pinakamainam na taon ng ating buhay o hindi, isang bagay lang ang sigurado. Isang bagay lang ang sigurado na tayo ay hindi nag-iisa. Amen ba? Ang ating Diyos ay sumasa atin. Hindi tayo iiwan ni Lord. Amen? Hindi tayo iiwan ni Lord. Meron siyang kapangyarihan na dalhin tayo sa tama. Meron siyang kapangyarihan, dalhin tayo sa panibagong pamula ng buhay natin. Kung tayo man ay nadapa, bangon. Kung tayo may mga struggle sa buhay, mga problema, Lord, lapit lang kay Lord. Ano ba? Nakikinig lang siya. He is waiting for us. Ano ba? Kahit anong bagay, kahit ang lahat ng bagay o tao sa ating paligid ay magbago, ang Diyos kailanman ay hindi magbabago. Dapat lamang siya pagkatiwalaan natin siya na kanyang salita at doon natin mararanasan, magkakaroon tayo ng himala sa buhay natin. Ano ba? Magtiwala tayo na kay Lord sa kanyang salita at doon mararanasan natin ang himala sa buhay natin. Amen? Huwag po tayo magtitiwala sa tao. Di yan po malimit, mag-fail. Amen po ba? Kasi naranasan ko po yan na magtiwala.
Pero, kay Lord ka magtitiwala. Patuloy mo mararanasan ang pagpapala. Mararanasan mong himala mula sa Kanya. Ano ba? Amen? Kung ang Lord ang gumawa ng mundo, Lord can make impossible things sa buhay mo. Amen? Hiniwala po kayo doon? God can make impossible things sa buhay mo. Posible. Only believe. Only believe. Huwag po tayo mag-aalala sa gagawin ng Diyos. Kung iisipin natin imposible na gumaling sa sakit karamdaman, na patinding sakit karamdaman, kay Lord lang, walang imposible. Ano ba? Walang imposible kay Lord. Ang pangako niya is a great healer, a miracle-working God. Kaya huwag po tayo mag-aatubaling lumapit sa Kanya. Naghihintay lang siya. Naghihintay lang siyang tumawag sa Kanya. Naghihintay lang siyang patuloy siyang sundin. Amen? At huwag po tayong bibitiw kay Lord. Always connected with Him. Ano ba? Huwag po tayong bibitiw. Pag ka nagka-problema, parang nanghihina. No. Nandiyan lang si Lord. Hindi ka kayang. Aabutin ka ni Lord. Just trust Him. Obey Him. Amen? And believe Him. Amen? Kaya nga sabi mo sa Marcos 11 verse 24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga niyo ito. Amen? Maniwala lang tayo kung hiling mo sa panalangin kay Lord. Manampalataya ka lamang, matatanggap mo nga yan. Amen? Huwag po tayo mag-aatubili ng imposible, Lord. Imposible naman eh. No. Pag ikinaniwala at nanampalataya na matatanggap mo yun. Kaya nga miracle is possible. Amen? Miracle is possible. Kaya po, kung ang Diyos ang gabi ginagawang araw. Amen? Ang Diyos kayang gawin yung mga problema mo, yung mga burdens mo sa buhay sa blessing. Amen? Kaya nga, sabi nga nila, pag may mga nangyayaring hindi maganda, ang kasunod blessing. Amen? Yung lagi siya sabi nila, may blessing na parating. Pag nakakaranas tayo ng mga matinding problema. Amen? Sinong gusto dito ang matinding problema? Aba? Ay, matinding blessing po yun. Amen ka po ba? Pag matindi ang pagsubok mo sa buhay, matinding blessing, ibibigay ng Diyos. Ikaw, ang problema, kaunti lang, hindi kaunting blessing lang. Kaya hanga din po natin matinding blessing. Sino yung gusto matinding blessing? Maraming blessing, ang maraming pagsubok. Wow! Naniniwala kayo. Kaya nga sa spiritual, maniwala muna tayo, manampalataya bago natin makita ang himala. Amen po ba? Dapat manampalataya muna tayo na matindi. Si Lord ang kikilos. Amen po ba? Amen? Kasi gusto ni Lord, yung tunay na pananampalatayaan natin. Gusto ni Lord, yung tunay na papakumbaba ang kailangan natin. Amen? Huwag tayo magmalaki kung ano man tayo ngayon sa buhay natin. Huwag po tayo magmalaki kung ano man ang estado ng buhay natin ngayon. Yan po lahat galing kay Lord. Amen ba? Dapat manalangin. Namang panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Iyon ay makakamtan kung ito'y tunay na paniniwalaan. Amen ba? Kaya po, sa buhay natin, sa ating buhay po, lagi po tayo magtiwala sa ating Diyos. Amen ba? Nandyan lang si Lord eh. Nandyan lang. Kaya po, dapat ang gawin your miracle is possible. Action 1. Always speak
the language of faith. Always speak the language of faith. Sabi sa Mark 11 verse 23, He will have whatever He say. Kung ano sabihin natin, mangyayari. Amen? Amen? Kung sinasabi natin, paangat ang buhay ko, aangat yun. Kung sasabihin niya, gagaling ako, gagaling ka. Ano ba? Pag sinabi mong palakas ng palakas, lalakas ka. Amen? Kaya po, sabi doon, napaka-posible matanggap mo ang anumang sinasabi mo. Kaya sabihin lang ay ang makakabuti at iwasan mga salita ng walang kabuluhan. Iwasan po natin mga negative. Always positive po nga sabihin natin. Amen? Huwag sabihin, hindi ka nagagaling. No! Nandiyan lang si Lord. Lahat posible kay Lord. Just keep trusting Him. Obey Him. Amen? Paniwala natin, lagi tayo mag-declare ng positive. Nakikinig si Lord eh. Nakikinig siya. Sabi niya sa Numbers 14 verse 28, ano man sabihin ninyo, naririnig ko at gagawin ko at papatulan ko. Papatulan ni Lord. Ano sabihin natin? Pag sinabi mo, Lord, pag sinabi mo, pahina ako, ay manghihina ka talaga. Amen? Sabihin natin yung positive. Palakas ng palakas ako. Amen? Paganda ng paganda ako. Mga babae. Pabagoy ng pabagoy ako. Amen? Pabata ng pabata ako. Amen? Amen. Dapat always positive. Kaya nga, He will have whatever He say. Ang sabihin natin. Kung anong katangian ni Lord at kung anong sinabi niya, yun ang tumpak na sabihin kung sino si Lord sa buhay mo. Amen? Para matanggap mo ang himalang inanda niya para sa iyo. Sabihin natin kung sino si Lord. Amen? Sabihin natin kung sino si Lord sa buhay natin. Si amazing God, powerful God. Amen po ba? Siya mapaghimalang Diyos. Mapagkalingan Diyos. Siya ay tapat. Kabanal-banalan Diyos, kataas-taasan Diyos. Sabihin mo kasi yun si Lord. At ito'y mangyayari sa buhay mo. Ano ba? Kaya sabihin mo sa inyong sarili, I will have whatever I say. Sabihin po natin, I will have whatever I say. Paghawakan po natin yan, mangyayari yan. Kung sasabihin natin, aangat ang buhay ko, aangat talaga yan. Kung sasabihin natin, magkakasawa pa ako. Ano ba? Huwag po walang pag-asa, nandiyan lang si Lord, tapat sa kanyang pangako. Amen? Sabihin natin, sabihin ng mga kabataan, makakatapos sa pag-aaral. Amen? Amen? Sabihin natin, gagaling ako. Kasi pag naanalig ni Lord dyan, papatulan ni Lord dyan. Amen mo ba? Kaya po, with God, all things are possible. Sabi sa Mark 10 verse 27, lahat, wala sinabing kaunti lang ha. Sinabi niya lahat ay posible sa Diyos. Dahil siya ang Diyos, tunay na Diyos. Kaya, walang imposible kay Lord. Amen? Lahat posible. Amen? Sabi sabagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi niya kayang gawin. Lahat kaya niyang gawin. Amen po ba? Kung may matinding sakit karamdaman, kayang pagaling ni Lord yan. Magtiwala ka lang. Amen? Kung sinabi ng doktor sa iyo, ganito na lang, kang maniwala. Paghawakan mo salita ng Diyos, gagaling ka. Amen? Always yes sa Kanya. Amen? Amen? With God, all things are possible. Amen?
Kikilos lang si Lord kung ilelet go mo lahat sa sarili mo. Ang ibig sabihin, kung ilelet go mo kung ano nasa iyo, si Lord kikilos. Amen po ba? Yung lahat ng mga bagay dyan sa buhay mo, yung lahat ng mga yung pride, yung inggit, surrender mo yung hindi ka magpatawad, surrender mo kay Lord lahat yan. Surrender mo lahat kay Lord lahat yan. As si Lord may gagawin. Ibibigay ni Lord lahat yun kung ano kailangan mo. Amen ba? Kung i-let go natin lahat, yung nakaharang para maranasan natin yung mula sa ating Diyos. Amen? God will let go what is in Him. Kung ano sa Kanya, i-let go niya sa atin. Kailangan mo miracles? Kailangan mo ang kagalingan? Ibibigay ni Lord yun. Huwag ka lang mag-atubili kay Lord na lumapit sa Kanya. Ibibigay ni Lord yun, yung mga miracles. Yung mga blessing, hinihintay mo, ibibigay ni Lord yan. Kung ileleg mo lahat, yun nakahinder sa'yo. Amen? Yung healing, kagalingan, ibibigay ni Lord yan. Ang pangako niya, hindi tayo iwan pababayaan man eh. Oo. Paniwala natin. May gagawin si Lord. Ano ba? Yung joy, ibibigay ni Lord yan. Kahit may problema, masaya. Masaya. Amen? Kasi pag masaya po, gamot po yung masayahin. Gamot po yung masayahin eh. Nakabata po yan. Pag lagi kang masaya, nakakabata po yan. Amen? Tingin yung mga problema. Mga edad 40 pa, tingin mo matanda na. Why? Eh, may problema eh. Ayaw i-let go. Ano ba? O ang ating Reb, isip mo may senyor yan? Kagandang yan? Ano ba? Isip mo may senyor yan? Hindi ah. Palibasa, matindi ang faith, lagi nakangiti. Ano ba? Dapat lagi pati nakangiti kahit may problema. Ay ako ba, isipin nyo 50? Hindi ah. Yung pabor eh, lagi na kay Lord yung pabor eh. Lord, hindi na kay pabor lahat. Kay Lord lahat ng pabor. Amen. Mararanasan po natin yan. Yung kalakasan, strength, na kay Lord yan. Mararanasan natin yan. Just i-let go mo lang. Yung mga naghihinder para makakilos ng Diyos. Para maranasan natin yung miracle. Ano ba? Amen? Speak out daily. Araw-araw, speak it po natin. Your miracle is possible. Speak it po natin. My miracle is possible. Ano ba? Our miracle is possible. Ano ba? Ang lahat ay posible sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ano ba? Sabi sa Marcos 10 verse 27, sabi dito, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao, ngunit sa Diyos, sapagkat ang lahat ay posible sa Diyos. Lahat posible sa Diyos. Ito ang pangako ng Diyos. Kaya panghawakan po natin. Amen? Lahat posible sa Diyos. Walang imposible. Wala pong imposible kay Lord eh. Amen po ba? Lahat po. If you need a miracle or want to live an everyday victory, you got to learn to only speak the language of faith. Always speak the language of faith. Yun pong action natin. Ano ba? Our words have power to release life, death, and whatever we say. Powerful po. Pag tayo pinagsalita. It can be released life, it can be released death, whatever we say, mangyayari. Kaya po always speak the language of faith. Always positive. Amen po ba? Our words have power to release life.
Be intentional about speaking the language of faith. Sabi po sa Kawikaan 18 verse 21, sabi po dito, ang salita ng tao ay makapagligtas ng buhay o kaya'y nakamamatay. Amen? Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga buga nito. Kaya dapat po lagi tayo mag-speak ng positive. Huwag po tayo mag-speak ng negative. Amen po ba? O huwag lang sasabihin, wala ka nang kapag-asa. No. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iamat, hindi ang sakit mong hindi ka nagagaling. No. When I speak positive, gagaling ka at gagaling ka. Si Lord ang bahala dyan. Ano ba? Magtiwala ka lamang sa Kanya. Keep on trusting and believing Him. May mangyayari. May mangyayari. Amen? Learn to speak only what pleases God and things begin to change in your life. Kung nakaka-please kay God, yung ating sabihin. Lord, ika'y dakila. Mga pangyarihan sa lahat, kayang-kaya mong gawin ito, Panginoon. Kung naman ang kasakit, karamdaman, Lord, wala sa iyong imposible. Lahat posible. Kung sinabi ng doktor na wala ng pag-asa, kay Lord may pag-asa. Kay Lord may pag-asa. Speak only what it pleases God. Purihin mo siya. Awitan mo siya ng mga papuri. O ba? Paghawakan mo ang kanyang pangako, si Lord ay kikilos. Po ba? Kaya everyday po, sa pagising po natin, purihin natin ang Diyos. Amen po ba? Purihin natin si Lord. I know na kuminsan, huwag yung mga trabaho pandalas. Pero pilitin po natin. Kahit po tayo naglalakad, purihin natin siya. Awitan natin siya. Ano ba? Kaya kaya po ako aga nagpupuri kay Lord kahit hindi po pwedeng nasawa ko. Pupuri po ako sa ating Diyos. Inaawitan ko po siya. Kahit po ako nasa CR, mahina lang po ba magising si Reb? Amen? Inaawitan po si Lord Itong favorite kong kanta Yung sa umaga pagkagising, sa umaga lang paggising mo Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan. Ngalan mo'y dadakila araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Amen po? Gawin po natin yon. All things are possible. Amen? Doon nga po kayo numakulong si Paul at si Silas Nung ikulong sila, nakakadena pa, ang dami pang bantay. Anong ginawa? Ang ginawa nila po Silas. Umawi, nagpuri sa ating Diyos. Anong nangyari? Miracle happened. Nakala sa mga tanikala, nakalabas at nakalaya. Ano ba? Ganun po sa inyong buhay. Kung tayo po patuloy na pupurihin si Lord, yung mga burdens natin, yung mga problema, mawawala po yan. Magkakaroon po ng solusyon. Ano ba? Bibigyan natin ni Lord ng solusyon. Amen? Kaya po, lagi po tayong mag-speak ng positive
sa ating buhay. Amen po ba? Amen? The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Po ba? So whatever you're living in today is likely the result of yesterday's words. The words of our mouth will determine the direction and destiny of our life. We must avoid destructive words of unbelief and fear and hopelessness. Avoid po natin lahat yun, mga nakaka-disrupt sa atin. Yung mga salitang hindi makakatulong sa atin, alisin na po natin yan. Hindi po yung makakatulong sa atin. Po ba? Kasi malimit po, tayo pinakakarinig ng bulong ng kaaway. Laging sinasabi sa atin yan. Nag-born again ka pa, yan nangyari sa'yo. Yan, nag-born again pa, yan, mga problema, sangkatutak na problema ang nararanasan mo. Ganyan ba ang Diyos mo? Yung bulong ng kaaway yun. Diba? Bulong ng kaaway yun. Pero, kung paniniwala natin, Diyos natin, buhay ng Panginoon sa lahat, hindi po dapat nating i-entertain yun. Hindi po dapat nating i-entertain yun. Nandyan lang siya. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa buhay natin. Amen? Kung ano ka ngayon, ito'y bunga ng mga salita na mo noon. Amen? Kasi nilatan mo, ang buhay mo ay pangat ng pangangat, pangat ng pangat, aangat ang buhay mo. Amen po ba? Amen? Always say no to worries. Always say no to fear and doubt. No depressions, no anxiety. Speak life. Always speak life. Amen ba? Speak blessing is coming. Sino may hinihintay na blessing dito? Kapatid, parating na yan. Darating na po yung blessing. Amen? Speak your healing is coming now. Sino may nararamdaman ngayon? Your healing. Tanggapin mo na ngayon. Amen? Speak your miracle is coming now. Imposible na gumaling ka kay Lord. Posible na gagaling ka. Speak. Speak miracle sa buhay mo. Ano ba? Speak your provision and all answers prayers is coming now in Jesus' name. Hindi ka pagkukulangin ni Lord, isalitaan mo lang, Lord, nandiyan ka. Ipuprovide mo ang pangangailangan namin in Jesus' name. Ano ang palataya ako, Lord? Pinakinggan mo ang aming panalangin. At ibibigay ni Lord yun. Amen po ba? Amen? The tongue has no bone, but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. Ba't hindi po eh? Sa salita man lang, kung minsan po nakaramdam tayo ng hinanakit. Amen pa? Aminin natin. Amen. Nabati mo lang na hindi maganda, naghinanakit agad. Nabati mo lang na parang ikaw ay nag-iiba ang anyo. Sabi, praise God, nag-iiba ang anyo ko. Kasi ako ay pinisesexy ni Lord. Amen? Ano ba? Ang mga pangyarihan po ang salita. Kaya po dapat careful po tayo sa ating mga sinasabi. Always speak positive. Ano ba? You make it possible. Always speak the language of faith. 2, don't take no for an answer. Always yes sa ating Diyos. God's yes will always overcome every no. Ano ba?
This is God's miracle. 2 Corinthians 1 verse 2 says, all promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Oo, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Kaya ano manghingin mo kay Lord, ang sagot ni Lord, oo, anak. Ano ba? Kung anong panalangin natin, hingin natin kay Lord, ang sagot ni Lord, always yes. Dahil sa Kanya nakakasagot tayo ng amen. Para sa kakalulahatin natin Diyos. Amen po ba? Kung tayo pinagkukulang, nandiyan si Lord lang. Hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Maniwala ka, kapatid. Nandiyan lang si Lord. If you need a miracle, do you accept a bad report as final? Di ba accept? Yung bad report? Hindi. Di ba? Hindi po. If you need a miracle in your body and the doctor says you're going to be on medication for life, are you accepting it or do you fight? Ano ba? Sinabi ng doktor sa iyo, habang buhay, itong gamot mo. I-accept ba natin yon o paglalaban natin? Nandiyan na si Lord. Pag kay Lord mo kinonsulta yon, sasabihin din si Lord sa iyo, yes anak, pagagalingin kita. Amen po ba? May pangako si Lord eh. Sa Exodus 14 verse 14, sabi dito, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Si Lord ang lalaban. Kung ano man naranasan natin, si Lord lang. Magtiwala ka sa Kanya. Just stay calm. Ano ba? Kaya nandiyan si Lord eh. He is waiting always sa ating buhay. Nandiyan lang siya. Be willing and ready to fight for what's your in the spirit realm. You have right to enjoy the promises of God. Meron po tayong karapatan na enjoy natin kung mga pangako ng Diyos. Fight for God's miracle by speaking God's promises concerning your situation. Kung anong situation sa buhay mo, i-speak mo lang kung ano mga promises ni Lord na connection sa buhay mo, sa situation mo. I-declare mo lang kung anong promise ng God sa buhay mo, sa nangyayari sa buhay mo, sa situation mo. Amen po ba? Always don't take no for an answer. Believe the yes answer for all God's promises. For the word of God will never fail. Hindi mag-fail si Lord sa kanyang salita. He's always there. Tapat sa kanyang pangako. Amen po ba? Believe the yes answer for all God's promises for your miracle. Ano ba? Pag may nararamdaman po tayong sakit at karamdaman, anong pangako ni Lord? Sabi sa Isaiah 53 verse 5, sabi dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya si Jesus nasugatan. Siya binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at mga hampas na kanyang tinanggap. Ano ba? Kay Lord, walang imposible. Kayang pagalingin man kung anong sakit karamdaman mo. Ano ba? He always yes kay Lord. Kung paghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ano ba? Believe the yes answer for all God's promises. Sabi po sa 46 verse 4 sa Isaiah, sabi po dito, ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Wow! Pangako ni Lord John. Hanggang tayo pumuti ang ating buhok, iingatan tayo habang tayo tumanda. Amen? Bakit? Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. Wow! Nilikha tayo ni Lord sa kanyang wangis
Kaya tungkulin ng Diyos na tayo iligtas at tulungan. Kaya wag po tayo mangangamba. Nandiyan lang si Lord, pangako niya. Kahit pumuti ang buhok natin, nandiyan lang siya. Kahit tayo tumanda, nandiyan lang siya. Na tayo tutulungan at ililigtas. Amen po ba? Hallelujah. Ito po, miracle po tumayo po sa inyo eh. Miracle na po ito eh. Kasi po, sa totoo lang po, ayaw ko mag-preach pag nandiyan ang ating Reb. Ayaw ko po mag-preach pag nandiyan siya. Kaya sa oras po ito is may miracle po eh. Na kayo nakatayo. Sabi mo ba? Kaya po, matindi si Lord. Matindi ang kanyang gagawin. Amen mo ba? Amen? Kaya po, maghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Si Lord, hindi siya sasagutan, no. Always yes. Yes, anak. Yes, anak. Ibibigay ko ang panalangin. Answered prayer ka na, anak. Amen? Amen? Kaya ang mga panalangin natin, ay, asahan mo, sinagot na ni Lord John. Amen? Amen? Kung ang mga panalangin natin sa buhay, amen? Yung mabagong asawa mo, mababago yun. Huwag kang maghinayangan na mag-pray na mag-pray. Mababago yun. Ano ba? Sino dito kasama asawa na? Ang dami. Mababago yun, kapatid. Just pray. Pray. Without ceasing. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians 1 verse 19 to 20, sabi dito, kami ni Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. At alam ninyong si Kristo ay tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Tutuparin ni Lord ang kanyang mga pangako. Amen mo ba? Huwag po tayo mag-aalala lang na walang gagawin si Lord sa buhay mo. Huwag po tayo panghihinaan ng loob. Huwag po tayo matatakot kung anumang sitwasyon ng buhay natin. Tapat si Lord sa pangako niya. Amen? Just keeping on trusting Him. Just keeping believing in Him. The God's miracles and restoration ay maranasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Your miracle is possible. Amen? Sapagkat kahit gaano man karaming pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen ba? Ito ba nakabibigay ng kapurihan sa Kanya? Tapat siya sa Kanyang mga pangako at siya nang tutuparin. Amen? Your miracle is possible, kapatid. Posible ang miracle. Amen ba? Always speak the language of faith. Don't take no for an answer. And last, refuse to doubt. Don't be afraid. Just believe. Sabi sa Mark 5 verse 36. Once you take a stand against the words no, the devil will be right there, fooling every trick out of his bag to get you to let go of your faith and grab on the fear and doubt. The enemy say, you're not going to get that miracle. You don't deserve it. Remember how many times you failed God. Amen? Ang kaaway po ay lagi tayong binabantayan. Ang kaaway po, binabantayan po tayo sa ating mga sasabihin. Ang kaaway po, lagi nandyan lang sa ating tabi. Amen? Lagi na siya nagbibigay ng mga salita na magpapahina sa iyo. Kaya huwag po nating entertain man kung ano man ang binubulong ng kaaway sa iyo. Hindi nais ng Diyos, hindi nais ng kaaway yung iyong
saganang buhay. Hindi kailangan ng kaaway yung mga pagpapala mula sa iyo. Ang kailangan na lang kaaway yung faith mo. Yung pananampalataya mo. Yun ang nais agawin ng kaaway sa iyo. At oras bang naagaw yung faith mo, ang kaaway ay tuwan-tuwa. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin mararanasan yung himala mula sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, keep on trusting sa ating Diyos. Keep on obeying Him truly. Don't be afraid. Just believe. Maniwala ka, may gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Don't be afraid. Refuse to entertain those who doubt-filled thoughts. I-press po natin. Huwag po tayo mag-entertain mga negative sa buhay natin. Always say, bless the Lord, O my soul. I don't get what I deserve. I get what Jesus brought for me. Amen? I get the mercy of God. I get miracle. That's why when Jairus received the news that his daughter had died, Jesus told him, don't be afraid, just believe. May gagawing milagro ang Diyos sa buhay mo. Kung ano man niya ang sitwasyon ng buhay mo, pansamantala lang yan. Kikilos at kikilos si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Ano man problema yan, matinding pagsubok, nandiyan lang si Lord. He is waiting for us. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen? Keep on trusting and believing on God for all miracles and restoration in our lives. Don't get doubt. Huwag po tayong just believe. Just trust. And you will receive what you believe according to God's will. Marireceive mo kung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Marireceive mo. Always position yourself for a miracle. Always position ourselves for a miracle. No matter what the devil says, no matter what circumstances may say, no matter what our natural senses might try to tell us, if we'll refuse to doubt, refuse to fear, and keep on believing God, our miracle will surely come. Dadating yung miracle. Kung iriripos natin lahat ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Amen ba? No matter kung ano man yan, i-refuse natin yung doubt, yung ating pag-alinlangan, i-refuse natin yung ating takot, yung fear. Just keep believing on God. And miracle will surely come sa buhay mo, kapatid. Amen? Miracle is possible. Amen ba? To pursue a miracle from God, always focus on faith. Always focus on faith kung gusto mo maranasan ang miracle mula sa buhay mo. Amen ba? Since God's present, focus on faith, prayer, and aligning your action with His will. Prayer. Lagi tayong manalangin. Amen? Aligning. Lagi po tayo naka-align sa Kanya. Turn to the miracle-working God. Sabi po sa Job 5 verse 8, sabi po dito, if I were you, I will turn to God and tell Him about my problems. Kung ako sa iyo, lalapit ako sa Diyos at sabihin ang mga problema mo. And God will make miracle sa problema po. Align with Him. Amen? Tamang direction si Lord. Amen? Tumawag ka sa ating Diyos. Tumawag ka. With faith. Naghihintay lang si Lord
Nais ni Lord pakinggan ni Lord kung ano ang nais mo sa buhay mo. Amen po ba? Kita ni Lord yung iyong puso. Kita ni Lord yung iyong pagluha. Kita ni Lord yung mga prayer mo at alam niya yung mga panalangin mo. Si Lord may gagawin sa iyo. Ibibigay ni Lord lahat yun. Just align sa Kanya. Amen? Tumawag sa Kanya ng may pananampalataya. Naalala ko itong verse nito, itong favorite verse ng aking Rev, ng aking love. Jeremiah 33 verse 3. Amen? Sabi doon, call to me, and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have known. Tawag lang kay Lord. Lapit sa Kanya. At Kanyang sasagutin tayo. At sasabihin, yung great, yung mapanghimalang bagay na hindi mo pa nalalaman, mararanasan mo yung miracle mula sa Kanya. Amen ba? Amen? Verse 2, don't give up, always pray. Luke 18 verse 1. Just always pray. Don't give up. Amen? At sa ating service kay Lord, hindi po tayo naglilingkod sa tao. Tayo po naglilingkod sa ating Diyos. Ano ba? And if we actively pursuing God's will and believing His power, tininiwala tayo at ating paghahawakan niya kanyang mga pangako. At ating maniniwala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, may mangyayari. Amen po ba? May mangyayari. Mayroong himalang mangyayari. Amen po ba? Mayroong miracle of healing mangyayari. Kung ano man nararanasan mo ngayon, may sakit karamdaman mo, hallelujah, now I declare and decree, miracle will happen to you. In Jesus' name. Ikaw pong puso po natin, kung tayo maniniwala sa kanyang kapangyarihan, miracle will happen sa buhay mo. Ano ba? Kung tayo, may nagkukulang tayo, kung tayo nagkukulang, nandiyan lang si Lord. Lapit lang kay Lord. Miracle o multiplication, mararanasan mo, kapatid. Kung may pagkukulang, may nagkukulang ka, nandiyan lang si Lord. Miracle o multiplication, mangyayari. Ibibigay ni Lord lahat yung pangangailangan mo. Amen po ba? Just believing. Just maniwala po sa kanyang kapangyarihan. Nandiyan lang si Lord. Amen? Tulad po nung nagpakain po ng 5,000 tao si Lord. Ano lang po ang pagkain? 5 tinapay at 2 isda. Anong ginawa ni Lord? Nagpasalamat. Amen? Anong miracle happen? Dumami. Nakakain ng 50,000 tao sa 5 tinapay at 2 isda. At mayroon pang labis. Ano ba? Amen? Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Miracle of healing, miracle of multiplication mangyayari. Amen ba? Miracle of deliverance, kalayaan. Sa bandage ng kaaway. Praise God po, ang J1 po. Ang gipo ng J1 ay healing and deliverance. Marami pong nakakalaya sa gapos ng kaaway. Ano ba? Siya nagpapatingin sa doktor, wala makita ang doktor ko ng sakit. Pero si Lord, siya ang tunay na napapagaling, nakakalaya. Ano ba? Kung minsan ang ugali, hindi magandang ugali, yung pala may karga. Kaya po, praise God, sa J1 family, ibinigay yung healing and deliverance. Ano ba? Marami po nakakalaya. Marami po nakakalaya. Ano ba? Cultivate faith and understanding. Believing in God's power
Recognize God's ability to perform miracles and have faith that He can work in your situation. Maniwala po tayo. May gagawin ng Diyos na miracles. At magkaroon tayo ng pananampalataya na siya ay kikilos sa sitwasyon ng buhay mo. Kano man yan, sitwasyon mo, kano mang mabigat ng problema, si Lord kikilos dyan. Maniwala po tayo sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Seek His will. Understand that miracles are often aligned with God's purpose. Pray to discern His will and align your desire within it. Unahin mo si Lord. Isik mo kung ano will ni Lord. Kung anong kalooban ni Lord, gawin mo. Ano ba? And I believe His way and His direction ang bibigay sa iyo ng victory. Ano ba? Yung kanyang direction ang magbibigay sa atin ang katagumpayan. Amen? Seek His will. Study God's Word. Meditate on Scripture, particularly passages about God's faithfulness and miracles. This can strengthen your faith and understanding of how He works. Mag-aaral po niya ng salita. Amen? Powerful po ang kanyang words. Amen? Meditate night and day the Word of God. Kung sino si Lord. Kung ano siya katapat sa buhay natin. And miracles will happen. Palalakasin, patitibayan na niya yung ating pananampalataya. Dahil sa kanya mga pangako sa atin. Amen? He can strengthen us kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. Siya ang patuloy magpapalakas sa atin. Study His Word day and night. Ano ba? Kaya miracles is possible po eh. Kaya gawin po natin sa buhay natin, always speak the language of faith. Don't take no for an answer. Refuse to doubt. Don't be afraid. Just believe. Amen? Amen? Sabi nga po sa Isaiah 46 verse 4, Ako ang iyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Purihin ang Diyos. Amen po ba? Mga pangako ng Diyos, patuloy natin pangawakan. At matinding kilos ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Kaya mga kapatid, miracles is possible. Just obey, trust Him, praise Him, at pasalamatan siya. Ano ba? Amen? Sige po. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. The music minister, please. Sige po. Patuloy po tayo lumapit sa ating Diyos. The Lord is waiting for us. Hindi nila po din, Lord, tayo. Kung may po tayong nagagawa pa sa kasalanan sa ating Diyos, isurrender po natin this time po, Lord. Isurrender po natin lahat. Yes. Just name. Surrender po natin. Lumapit po tayo kay Lord. I do believe po may gagawin ng Diyos sa oras na ito. Kung ang mga panalangin natin, may gagawin ng Diyos.
Oriya ya ya baba bahandara bashandara yanda. Oriya ya baba bahandara shandara yanda. Oriya ya ya baba shandara yanda. Oriya baba baba bahanda bahandara shande. Oriya baba baba bahanda bahanda bashande. Oriya baba baba bahanda bahandara shande. Hallelujah Jesus. Amen. Diyos na banal. Muli o Diyos, salamat sa iyong banal na presensya. Lord, salamat sa mga anak mo. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa kababalaghan, O Diyos. Himala, O Diyos, pangyayari sa mga anak mo. Hallelujah. Roya, yaya, bahandara, shandera, yanda. Oriya, baba, bahandara, shandera, yande. Kung ano man kanilang panalangin, O Diyos, kung ito'y panalangin sa kagalingan, Lord, I declare and decree, mangyayari. Miracle is possible. Sa may mga set karamdaman, Lord, gagaling sila in the name of Jesus. Pangako mo, Lord, nagkagaling at gagaling sila. O magtitiwala sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, rabababa, shandera, yanda. Hallelujah. Sa iyong mga anak, Lord, kung nangangailangan ng trabaho, Lord,
puro pasalamat at kapangyarihan, Lord. Walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Yeah, Lord, thank you. Thank you sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa himalang mangyayari sa buhay po namin ngayon. In Jesus' name, Amen and Amen.